Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Good night, Greg. Good night, Sandra. Anito sabay pihit ng seradura ng pintuan at tuluyang pumasok sa loob ng silid. Good night, Violet. Sandra waved her hands towards Violet habang nakapulupot ang isang braso nito sa kanya. Gusto niyang sundan ang asawa sa silid nito, ngunit hindi niya magawa dahil nakapulupot ang braso ni Sandra sa kanyang baywang. He felt frustrated. Gusto niya itong kumprontahin kung saan ito dinala ni Sander, kung ano ang ginawa nila. Bakit ngayon lang siya umuwi? For heaven's sake, it's past 11 in the evening, and it is right as a husband na malaman kung saan ito pumunta. Pero ano? Paano niya tatanungin ang kanyang asawa sa ganung mga katanungan kung siya mismo ay may kasamang ibang babae? He is a married man for sake. But here he is, may babaeng nakapulupot sa kanya, habang ang asawa niya ay nag-iisa sa silid nito. He feels terrible. Hindi niya alam kung paano lulusutan ang sitwasyong kinasusuungan. Han, matulog na tayo. Hinila siya ni Sandra papasok ng silid. Sandra, mauna ka na. Susunod na lang ako. May mga paperworks akong dapat ayusin sa study room para sa board meeting bukas. He then removed Sandra's arms from her waist. Kulang na lang ay itulak niya papalayo sa kanya si Sandra. Ngunit nagtitimpi lamang siya. Siya ang may kasalanan in it's not Sandra's fault kung bakit nasa isang magulong sitwasyon siya ngayon. Gaya ni Violet, biktima lang din ito ng pesting well ng lolo niya. Kaya dahil wala siyang mapagpilian, hindi niya kailangang maging marahas. Greg, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang ang lamig mo? I felt like you keep on pushing me away. May problema ba tayo? Huminga siya ng malalim at napahilot sa kanyang sentido. Susunod ako sa'yo. Kailangan ko lang tapusin ang paperworks ko. Please, Sandra. Pagsusuma mo naman niya rito. Okay, fine. Sasama ako sa iyo sa study room. Tutulungan kita para matapos agad na at na makatulog na tayo. Nagpatiuna ito sa kanya at nasa kaligitnaan na ito ng pasilyo nang bumaling sa kanya dahil napansin nito na hindi siya nakasunod. Ano? Halika na! Nagtataka itong napatingin sa kanya. Wala naman talagang paperwork sa study room niya. It's an alibi para sana puntahan ng asawa sa silid nito. Ngunit tila hindi yata naaayon sa kanya ang panahon. Let's just go to bed. Inaantok na din ako. Kung ano-ano na ang pinagsasabi niya. Kung ano-ano nang kasinungalingan na ang lumalabas sa bibig niya. Mabilis ang bawat hakbang ni Sandra pabalik sa kanya sabay pulupot uli ng mga braso nito sa kanyang baywang at halik sa kanyang punong tainga. I want so bad, Greg. Bulong nito sa punong tainga niya sabay kagat nito at dila. Sandra, we both need to rest early. I have an early board meeting tomorrow. But before that, I need to send you home. Nayayamot na siya at napapakamot na sa kanyang ulo. Napatingin naman si Sandra at mataman siyang tinitigan sa mga mata. Mula sa malamlam na ilaw na nagmumula sa lampshade, ay kitang-kita niya ang lungkot at tila takot sa mga mata nito. You suddenly changed, Greg. You are not the Greg I used to know. Isang hipo ko lang, isang halik ko lang ay bumibigay ka na. Why do you suddenly change? He was caught off guard. Sandra, huminga siya ng malalim at hinawakan ito sa magkabilang balikat. I think we should talk about it some other time. Magpahinga ka na muna. Marahas na pinalis nito ang kanyang kamay. Wala tayong pag-uusapan. Dahil kung ang pag-uusapan natin tungkol sa babae mo at nahuhumaling ka na sa iba,
You better shut up that your mouth of yours. Dahil hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Bear that in your mind, Greg. Tila sasabog ang utak niya sa matinding frustration. Sinundan niya ng tingin si Sandra na inaayos ang paghiga sa malapad na kama. He eyed her every move. He curved, ngunit lahat ng iyon ay wala ng epekto sa kanya. Tuluyan ang naangkin ng asawa ang isip at puso niya. He has to do something before it's too late. Lalo pa at mayroong isang Sander na umaaligid sa asawa niya. Tila nagpapanik ang isip at puso niya sa isiping nahuhulog ang loob ng asawa sa kaibigan niya. No, it will never happen. Sigaw ng isang bahagi ng kanyang utak. Nang maramdaman ang malalim na paghinga ni Sandra at masiguradong tulog na ito, ay unti-unti siyang umalis sa kama at sa mahihinang hakbang ay lumabas siya ng silid. Binigtas ng mga paa niya ang dulo ng pasilyo kung nasaan ang silid ng asawa niya. Marahan niyang pinihit ang pintuan at pumasok sa loob ng silid. Nasa gitna ng malapad na kama ang asawa niya. Di hindi malang ito nakapagbihis. Suot pa rin ito ang sunny dress na suot nito kanina. Nakatagilid ito habang nakakabaluktot ang mga paa. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa harap nito. Inangat niya ang isang kamay at marang hinaplos ang pisngi ng asawa. I'm sorry, sweetheart. Aayusin ko to, pangako. Mahinang usal niya rito. Inayos niya ang pagkakahiga ng asawa at kinimutan ito. Bit-bit ang isang unan ay pumunta siya sa paanan ng kama, kung nasaan ang couch at umayos na maghiga roon. He can't sleep with Sandra, knowing that his wife is alone. Hindi niya yun kaya. Nagalit ba ako sa iyo na nagkulong kayo na Sandra sa loob ng silid ng ilang minuto? Nagalit ba ako sa iyo nang suot-suot niya ang polo mo paglabas niyo ng silid at hinawakan mo ang nakahantad niyang hita? Hindi, Greg. Hindi ako nagalit dahil alam ko ang estado ko sa buhay mo. Muling umalingaw-ngaw ang mga katagang sinabi ng asawa niya. Nakahiga siya sa couch habang titig na titig siya sa asawang natutulog sa kama. Gusto niyang magpaliwanag kung bakit suot ni Sandra ang polo niya. Gusto niyang sabihin na hindi niya sinasadyang hawakan ang nakahantad na hita ni Sandra. Asawa. Asawa ang estado nito sa buhay niya. Gusto niyang sabihin ang mga katagang yon. Ngunit hindi siya binigyan ng asawa ng pagkakataon. Ginawa niya ang lahat para makaiwas kay Sandra. Ngunit dahil sa matinding panibugho, muntik na siyang makagawa ng isang bagay na habang buhay niyang pagsisisihan. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang nakatulog. Napatingin siya sa orasan na nakasabit sa dingding. It is 5 in the morning. Marahas siyang bumangon at bahagyang sinulya pa ng asawa. Pagkatapos ay pumasok ng walk-in closet at kumuha ng 3-piece suit na susuotin niya. Bitbit ang kanyang 3-piece suit palabas ng walk-in closet ay muli niyang sinulya pa ng asawang mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Nilapitan niya ito at bahagyang yumukod upang titigan ang mukha nito. At nang makita niya ang mukha ng asawa niya, hindi niya mapigilang halikan ito sa mga pisngi. Good morning, sweetheart. Mahina niyang usal dito. Hindi pwede ganito na lang parate. Hindi pwedeng patagunian na lang natititigan ang asawa at nakawan ng halik ito. For pity's sake, asawa niya ito. Kailangan niyang tapatin na si Sandra. He can't take it anymore. Gusto na niyang yakapin ang asawa, halikan at angkinin ito. He will talk to Sandra as soon as possible. Hindi niya kayang magtiis. He feels like a pervert sneaking into his wife. Asawa siya. Hindi niya kailangang magtiis ng ganito. He will break his own rules and break the agreement. He will do everything para angkinin ng buo ang asawa niya. Napabalikwas ng bango naman si Violet nang maramdaman niya ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha mula sa nakabukas na kortina ng glass window. Napatingin siya sa orasan at lalaki ang mga mata nang makitang 10:00 na ng umaga. Anong oras na kasi siya nakatulog? 12:00 ba o 1:00 na? Hindi niya maalala.
Mabilis ang kilos niyang lumabas ng silid at hinanap agad ng mga mata niya si Greg. Lunes ngayon at dapat unang araw niya sa pagtatrabaho bilang sekretary ng asawa. Pero heto siya ngayon nasa bahay pa at kagigising lang. Manang? Tawag niya sa matandang katulong. Bakit Ma'am Violet? Nasa palengke po si Manang Ana. Wika naman ni Patricia. Patricia, ang Sir Greg mo. Hinatid lang po ang hitad, ma'am. Patricia? Nalaki naman ang mga mata niyang napatingin kay Patricia. Ngunit tumawa lang ito at nakatingin sa kanya. Nagbilin din po ang tupakay na huwag kayong gagambalain sa pagtulog. Patricia? Muling saway niya rito. Huwag kang mag-alala, wala naman sila dito. Anito sabay hagikhik. Mag-agahan na po kayo, ma'am. Anito pa sa kanya. Muli siyang pumasok sa kanyang silid at iniisip ang asawa niya. Ito mismo ang may sabing umakto siya bilang sekretary nito. Ngunit ano itong ginagawa ni Greg? Hating gabi nagising siya at pumunta ng toilet. Nagulat siya na makita itong natutulog sa couch. Anong iniisip ng asawa niya? That bastard is in love with you, Violet. He just accept it. Bigla niyang naalala ang sinabi naman ni Sander. Imposible. Ani ng isang bahagi ng utak niya. Siguradong magkasama ang asawa niya ngayon at si Sandra. Kaya napaka-imposible ng sinasabi naman ni Sander. Natapos ang buong maghapon niya sa paglilinis ng mga halaman. Kahit papaano ay nawala ang pagkabagot niya at nakatulong upang mapagaan ang kanyang kalooban. Ma'am Violet, may tawag po kayo sa cellphone. Tarantang wika naman ni Patricia. Kinuha niya mula dito ang cellphone at sinagot iyon. Hello? Hello po, good afternoon. Si Michelle Feliciano po ito. Katrabaho po ako ni Abby. Ani ng kausap mula sa kabilang linya. May nangyari ba? Kinakabahang tanong naman niya. Wala naman po. Nakainom lang at nakalimutang uminom ng gamot. May alcohol intolerance po siya. May trabaho po kasi ako at hindi siya pwedeng iwanan mag-isa. Baka pwede po kayo. Napabuntong hininga siya dahil alam na niyang may alcohol intolerance si Abby. At agad ito ay hindi makakahinga at nagkakaroon ng rashes kapag hindi naaagapan ng gamot. Pagkatapos ibigay ang address ng kondo ng kaibigan, ay agad siyang umalis. Nagpahatid siya kay Robert papunta sa kondo ng kaibigan ni Abby, kung saan naroon ang kanyang pinsan. Pagdating sa kondo ay agad niyang inasikaso ang nakakabatang pinsan. Nakahinga siya na maluwag na makitang okay lang ito. Kunting rashes lang ang meron at mahimbing na itong natutulog. Binantayan niya ito at hinintay na magising. Ikaw talaga, Abby, ang tigas-tigas ng ulo mo. Kailan ka ba titigil ha? Pag malalagutan ka na ng hininga? Sermo naman niya na magising ang pinsan niya. Pinagtimpla niya ito ng gatas at nag-toast ng tinapay. Sorry na po ate, hindi na po mauulit. Tila ito isang batang napayakap sa kanya. Umbagin kaya kita dyan. Pagbibiro naman niya. Nang makakain at masiguradong okay na si Abby, ay agad na siya nagpaalam at nagmamadaling umalis. Nasa labi na siya ng kondo nang biglang may humawak sa braso niya. Napalingon siya dito at malapad na napapangiti. Sander? Gumiti din ito sa kanya sa bayakap. Anong ginagawa mo dito? Mag-uumaga na ah. Anito sabay kala sa pagkakayakap sa kanya. Dinalaw ko lang ang pinsan ko. Sagot naman ni Violet. May sasakyan ka ba pa uwi? Bahagya siyang umiling. Wala, magtataksi na lang ako. No, I will send you home. Hindi na siya tumanggi pa. Gusto na niyang makauwi agad at lalo pat hindi siya nakapagpaalam kay Greg. Sabay silang lumabas ng kondo na bigla na lang bumulagta si Sander. Sander! Tili naman niya. Nataranta siyang daluhan si Sander. Akma siyang yuyukod at tutulungang tumayo si Sander. Nang bigla siyang hablutin. You asshole! Ani ng lalaki. Muli nitong kiniwilyuhan si Sander at muling sinuntok ng ilang beses sa magkabilang mukha nito.
Wala siyang nagawa kundi ang tumili na lang. Nakita niyang tumayo si Sander at ngumisi ng mapang-uyam sa taong bumugbog dito. "And you are a big jerk, a coward." Wika naman ni Sander sabay dura ng puro dugo. Muling sumugod ang lalaki, agad niyang hinarang ang katawan kay Sander at yumakap dito. "Please stop. I'm begging you. Please stop it." Aniya habang patuloy na umiiyak. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hinablot siya ng lalaki mula sa pagkakayakap kay Sander. Sa kaniya na pagtanto na asawa niya pala ang bumubugbog kay Sander. Kita niya ang matinding galit sa mga mata ni Greg. Namumula ang mga mata nito. Tiim ang mga bagang nakatitig sa kanya. Marahas siyang hinila ng asawa papunta sa naghihintay na sasakyan at tinulak papasok sa baybalyan ng pintuan. He starts to break the agreement by not letting Violet work as his secretary, na gaya ng napagkasunduan nila. Mahigpit niyang ipinagbilin kay Robert na huwag hahayaan ang asawa nitong mag-commute sakaling may pupuntahan at ipagbigay alam sa kanya ang bawat lugar na pupuntahan ng asawa at babantayan ang bawat kilos nito. He feels paranoid dahil kay Sander. Ang malagkit na titig nito sa asawa niya at maging ang mga ngiti ng asawa kay Sander ay mas lalong nagpainis sa kanya. Ni minsan ay hindi ito ngumiti sa kanya gaya ng pagkakangiti nito kay Sander. Nasa loob siya ng kanyang opisina, nakapamulsa habang tagus-tagusan ang tingin sa glass wall at tanaw niya mula sa kinatatayuan ang mababang gusali. He is on the top. Matayog ang kinalalagyan niya. He is now the owner of multi-billion business in the Philippines. Isa sa pinakabatang business tycoon sa Pilipinas. The new owner of Velasco Group of Companies. Velasco Shipping Lines, Velasco Land, Velasco Motors, Velasco Commercial Centered Hotel and Restaurant, and Velasco Lending Corporation. He has fame and money. Dapat siyang matuwa at masaya dahil tuluyan na niyang nakuha ang lahat na para sa kanya. Ngunit sa halip ay nakaramdam siya ng takot. Takot na baka tuluyang mawala sa kanya ang asawa. No, he is Greg Velasco. He always got everything he wanted, even Violet. Violet is all his. Dahil asawa niya ito at walang makakaagaw sa asawa niya, not even Sander. He told Trina, his secretary, to cancel all his afternoon appointment, maging ang dinner niya with the kerasologo. He needs to get home as soon as possible para yayain mag-dinner ang asawa sa isang French restaurant. He even told Trina to book a table for them. It's almost 2 days nang huli silang magkasamang mag-lunch. It was the day before the arrival of Sandra. Gusto niyang bumawi sa asawa niya. He needs to make a move bago maging huli ang lahat. Bago tuluyang mapabaling ang tingin ng asawa niya kay Sander. Katok mula sa pintuan ang pumukaw sa pag-iisip niya. Marahan siyang lumingon at nakita niya si Daniel at si Atty. Vasquez na nasa bungad ng pintuan. Congratulations, Mr. Velasco. Salamat, Mr. Vasquez. Kapwa silang natawa sa formality, greeting sa isa't isa. It does suit us, aniya. Sabay tawa naman dito. Hi, Randolph. Sabay lahad naman ng kamay kay Atty. Vasquez. Here is the document of transfer of rights, including the land title of Hacienda Velasco. Iniabot nito sa kanya. Kindly give it to your wife and congratulate her for me. Inabot niya ang brown envelope at matamang tinitigan iyon. His wife's sacrifice for the hacienda and the workers are finally paid off. Asawa na niya ang nagmamay-ari ng hacienda. Nakagaya niya ay may-ari na din ng buong Velasco Group of Companies. Magkahalong tuwa at takot ang kanyang nararamdaman. Tuwa dahil ang kanilang sakripisyo ay nagbunga na. But the unexpected turn and twist make him feel worried. Nang dahil sa kasunduan na siya mismo ay may gawa nito. In the first place, he never expected that Violet will captivated his heart, and he's not even expected that a simple woman like Violet
will make him swoon over her simplicity and kindness. In a short period of time, ay nabihag nito ang puso niya at ang buong pagkatao niya. Ang akala niya na simpleng pagnanasa lang ay mas lalong sumidhi at hindi na malayang hulog na siya kay Violet. He expect na makakauwi siya na maaga. Ngunit dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay ginabi siya. Nagsidatingan ang mga hindi inaasahang bisita sa Velasco Group of Companies. On the way home ay napadaan siya sa isang flower shop. Agad niyang pinatigil ang sasakyan sa isang tabi at bumaba roon. Nakatuon ang tingin niya sa particular sa tulips flower white and mixed red. Tulips means perfect and deep love. Hindi man perpekto ang pagmamahal niya para sa asawa niya, ngunit malalim naman, malalim na tagos hanggang buto ang nararamdaman niyang pagmamahal sa asawa. Nagdadalawang isip siya kung bibili o hindi. Ni minsan ay hindi pa niya nasubukan na magbigay ng bulaklak sa kahit sinong babae. Not even to his ex-girlfriend, Sandra, para sa kanyang kakornihan na iyon. Sa huli mas pinili niyang bumili para sa asawa niya. Corny na kung kailangan niyang ligawan ito gagawin niya. If courting his wife is the only way to have her completely, kakainin niya lahat ng pride niya. Ex-girlfriend? Natawa siya sa naisip na ex-girlfriend ang turing niya kay Sandra. They haven't had a formal closure, pero ex na agad ang turing niya dito. Dahil alam niya sa kanyang sarili na ititigil na nila ito at puputulin na niya kung anumang relasyon mayroon sila. Naisipan niyang tawagan ang asawa ngunit hindi ito sumasagot, kaya naisipan niyang tawagan ang numero ng telepono ng bahay. Hello? Ani ng boses mula sa kabilang linya. Kilala niya agad ang nagmamay-ari ng boses na iyon. Patricia, ang Ma'am Violet mo. Umalis po siya, sir. Sagot naman ni Patricia. Saan pumunta? Wala pong sinabi, sir. Ang kaninang excitement sa pag-uwi niya ay napalitan ng yamot. Ilang minuto lang ay nasa bahay na siya. Patricia! Muli niyang tawag sa kasambahay. Sir, paano hindi niyo alam kung saan pumunta ang Ma'am Violet ninyo? Ines na tanong naman niya rito. Aba sir, wala ka naman pong sinabi na kailangan naming alamin lahat ng pupuntahan ni Ma'am Violet. Ang sabi mo lang po kanina, huwag siyang iistorbohin sa pagtulog. Gusto niyang bulyawan ang kasambahay ngunit nagtitimpi siya. Wag niyang malalaman na magkasama ang asawa niya at si Sander. Dahil pag nagkataon sisiguraduhin niyang hindi niya mapipigilan ang sarili na saktan si Sander. And worst, baka mapatay niya ito. Napatingin siya sa rilong pambisig. At past 11 in the evening na at malapit ng maghating gabi. Ngunit hindi pa rin nakakauwi si Violet. Panay ang lakad niya paruot parito sa sala at panay ang silip niya sa gate. He feels frustrated. Napapasambunot na siya sa kanyang buhok at napapahilamos sa kanyang mukha. Those freaking scenarios starts to play in his mind again. Kanina niya pa tinatawagan si Robert, ngunit out of coverage area ito. Patricia told him na hinatid ito ni Robert, ngunit bakit wala pa rin hanggang ngayon? He told Trina to cancel the dinner kung saan willing na siyang magmanikluhod kay Violet. Ngayon pa ito nangyari sa kanila. It only takes Sander Villarreal for him to realize and admit to himself na mahal niya ang asawa niya. And now he is freaking out just thinking na kasama ito ni Violet. Tunog ng cellphone niya ang nagpalingon sa kanya sa couch kung saan niya ito iniwan. It was Violet driver, si Robert. Buiset! Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Agad niyang bulyaw sa driver. Pasensya na po kayo, sir. Nasa hospital kasi ako ngayon. Na-hospital po ang anak ko. Wika naman ni Robert. Nasaan ang asawa ko? Nasa Villarreal Condominium po. Hinatid ko po kaninang hapon. Pasensya na po talaga kayo, sir. Tila tumigil ang mundo niya at ang madilim na paligid ay mas lalong dumilim. Tanging ang malakas na pintig ng kanyang puso ang kanyang naririnig.
Saang Villarreal condominium mo hinatid ang asawa ko, Robert? Malakas na bulyaw niya sa driver. Sa Green Hills po, sir. Sagot naman sa kanya ni Robert. Napaawang ang kanyang labi habang taas-baba ang kanyang dibdib. Green Hills Villarreal Condominium, kung nasaan ang penthouse ni Sander. It was confirmed na magkasama nga ang asawa niya at si Sander. Naramdaman na lang niya ang pag-init ng magkabilang sulok ng kanyang mga mata, kasabay ng pagpatak ng likido sa kanyang pisngi. He is crying for fate's sake. Ganito ba niya kamahal ang asawa at kailangan niyang umiyak? Malutong siyang napamura. Mabilis ang bawat hakbang niya. Kinuha niya ang susi at lumabas ng bahay. Dumiretso ng garahe at pinaandar ang kanyang Volkswagen sports car. Ni hindi siya nakapagbihis. Nakalong sleeve polo slack pa rin siya. He is freaking mad. Mga buweset kayo! Aniya sa isip sabay tapak ng mariin sa accelerator ng sasakyan. Hindi umabot ng 1 oras ay narating niya ang Villarreal Condominium. It past 2 in the morning. Agad siyang bumaba ng sasakyan. Kitang-kita niya mula sa kanyang kinatatayuan kung paano nagyakapan ang asawa niya at ang kaibigan niyang si Sander. Kung paano nginitian ng asawa niya ng pagkatamis-tamis si Sander. Ngiti na ipinagkait sa kanya ng asawa. Dumadagungdong ang tibok ng puso niya. Napakuyom siya ng kamao at napatiimbagang. Sinalubong niya ang dalawa at agad niyang inumbagan si Sander sa mukha at bumulagta ito. Sander! Tili ng kanyang asawa. Akmang patatayuin ito si Sander ngunit hinablot niya ang asawa at muling pinagsusuntok sa magkabilang mukha ang lalaki. He is terrible mad. Walang kapantay na sakit ang kanyang nararamdaman. Tumili ng tumili ang kanyang asawa. You asshole! Aniya habang pinagsusuntok si Sander. Muling tumayo si Sander at dumura ng puro dugo. Maging ang labi nito ay puro dugo at tumutulo ang dugo dito. And you are a jerk, a coward. Ani naman ni Sander sabay dura ng puro dugo. Muli siya nagpakawala ng 1 suntok ngunit natigil sa ere ang kanyang kamao. Hinarang ni Violet ang katawan ni Sander at niyakap ito. Please stop it. I'm begging you. Please stop. Ani ng asawa niya. Hinablot niya ito sa pagkakayakap kay Sander. Napatingin sa kanya ang asawa niya na tila hindi makapaniwala. Greg? Hinila niya ito papunta sa naghihintay na sasakyan. Binuksan niya ang passenger seat at malakas na itinulak ang asawa papasok sa baybalya ng malakas na pintuan ng sasakyan.